So mahiya naman kayo mga kapatid kung mga Baptist na sabihin nyo ang Ephesians 1:5 ay glorification of the body. Ang mga Baptist yan, tinwist nila mga anti-Calvinist. Kasi nga ayaw nila na may pinili. Kaya nga twist nila. Explosion! Panginoon, maraming salamat ngayong gabi. Magpapatuloy kami at bigyan niyo po ako ng kalakasan at kaalaman. And we pray for the Holy Spirit, O God, to guide us. This is our prayer in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Now, let's continue sa verse 5. So, dito sabi, actually, ang 4 at saka 5, dapat kasi magkasama yan, no? According to the Scripture, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blemish before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Yun po ang sabi ng banal na salita ng Panginoon. Now, as we learned the other podcast I had dito sa Russia TV, we learned that there is a law, unbendable law of Greek etymology, grammar, and syntax analysis. No? At for example, mga kapatid, mga kaibigan, ang exelexato means God chose or select or pick out from among. So yan po ang ibig sabihin ng exelexato. No? God choose, select, pick out from among. Now, we have learned that there will be etymological fallacy, mga kaibigan, kapag ito ang stand mo, ha? Kasi nga, nagbabase tayo sa etymology, it study about the history or the meaning of the word, no? So, ang fallacy na magiging resulta niyan kapag, kapatid, sasabihin mo ito, if someone will say, God must choose all, not some. Oh, ang dyan, etymological fallacy kaagad, kakapatid. Bakit po? Because ang meaning niya, God choose, select, or pick out from among. Talagang pipili. No? Hindi po pwedeng lahat. Kasi po kung lahat, wala nang meaning ang choose or select or pick out from among. Yan po ang dyan from among. No? Kagaya ng presidente, kung 5, talagang pipili ka ng isa. Yun ang ibig sabihin ng eleksyon, mga kapatid at mga kaibigan. So walang eleksyon mangyayari kung lahat ay presidente, lahat mayor, hindi po pwede yun. So ang etymological fallacy, kung sasabihin mo talaga, God must choose all, not some. So kung meron tayong mga kapatiran dyan na magsasabi, sana, hindi pumili ang Diyos, pinili tayong lahat, not some. And that is etymological fallacy, mga kapatid at mga kaibigan. For Greek scholars ay talagang fallacy yan. Now, meron din tayong mga kapatid, itong exelexato na aorist indicative middle, sa isang word lang sa Greek, meron ka na kaagad 3, no? Na maintindihan. Aorist, the tense, completed action in the past, indicative, sure, totoo yun. Middle, for himself, no? The action for himself. So, kapag sinabi mo mga kapatid, ito, magkakaroon ng grammatical fallacy. If someone will say, God is not yet done or certain who God has chosen. Kung sasabihin mo na ang Diyos ay wala pang pinili, hindi pa siya sigurado sinong kanyang pipiliin, pumipili siya hanggang ngayon, ay naku mga kapatid, you will have grammatical fallacy. Bakit? Ang aorist po, completed action in the past po yan mga kapatid, completed action. At saka indicative, sure. Nangyari sure yan mga kapatid, hindi yan pacham or pachamba. Talagang totoo yan, no? So yan ang aorist, indicative, at ang middle naman ay para sa kanya, no? For himself. So iwasan po natin yung etymological fallacy, grammatical fallacy, at itong pangatlo mga kapatid, exelexato, mas, and auto. Kasi po ang arrangement niyan, ang exelexato is the main verb, at ang mas, as, object, ang en auto, in him, prepositional phrase. So yan po ang talagang unbendable Greek syntax. Hindi mo pwedeng irambol yan na si Jesus Christ ang object at saka ang si Jesus Christ ang main verb. Hindi pwede yan. No? Dapat arrange yan siya, main verb, object, prepositional phrase, at walang rumble dyan mga kapatid. Kasi kapag irambol mo yan, magkakaroon ka ng syntactical fallacy for the Greek students and for the Greek scholars. Kung sasabihin mo, if someone will say, Christ was the one chosen, and we are just included, pag sinabi mo na, hindi, si Kristo ang pinili dyan, at tayo ay nakasali lang, o naisali lang. That is syntactical fallacy. Because according to the unbendable Greek, mga kapatid, dyan sa verse mismo, main verb ang exelexato, object ang mas, tayo, as, and then in auto or in him,
prepositional phrase yan mga kapatid. Ang action nga dyan, ang main verb at saka prepositional phrase, according sa Greek study, yung sinabi ko sa inyo, hindi po pwedeng hiwalayan, no? The action and the in Him, Jesus Christ. The action and the instrument goes together. Okay? The choosing and the instrument will go together. Alright? So, hindi po pwedeng si Jesus Christ magiging object dyan. That is syntactical fallacy. Alright? So, tatlong yan, mga kapatid, atin pong iwasan, etymology, grammar, and syntax po. Alright? So, dito po tayo sa syntax relationship. Actually, ang verse 4 and 5, ito mga kapatid, kuha lang ako ng pang markings. No? Ito, verse 4 and 5 must be interpreted together. Tingnan nyo ang Bible nyo, walang period dyan sa 4 and 5. Even sa 4, 5 to 6, walang period na nakalagay dyan. So it must be continuous. In other words, ano yan sila mga kapatid? Kasama po yan. Bakit? Ito. Ang main verb kasi dyan sa 4 and 5 ay ang exelexato, meaning yung sa English na term, he chose. Alright? So yan ang main verb. Hindi po main verb yung predestination dyan na word or having predestinated. No. The main verb there is exelexato. He chose. Ang direct object sa exelexato is us, he must. Tingnan nyo ang Bible nyo mga kapatid. Huwag po tayong di tayo aasa sa mga pinapakita dito, no? Dalagang tingnan natin ang ating Bible. Focus on your Bible and then listen to my explanation. And then ang having predestinated sa verse 5, actually mga kapatid, yung pro-o-risas. Ayan, pro-o-risas. It is an adverbial participle. Oh, I hope you understand what is adverbial participle. Now, adverbial participle is it gives additional information about the main verb or the main action of which yung exelexato, he chose. So, ang predestined dyan na word or having predestinated is the supporting actor, mga kapatid, at ito ang actor talaga. No, ito yung actor. Kung sa movie pa ito, mga kapatid, ang main actor ay ang he chose. Ito, supporting lang ito, mga kapatid. No, supporting actor lang. So, I hope, mga kapatid, ay maintindihan nyo ito. At by understanding that, hindi ka magkakaroon ng karambula na pag-intindi sa 4 at saka 5. Alright? So, ang exelexato is the main verb, the main actor. Ang pro-orisas, yung having predestinated sa verse 5, is just a supporting actor. It gives additional information about the main verb. Alright? Now, kung titingnan natin mga kapatid, mga kaibigan, ang pagpili ng Diyos nauna kaysa kanyang pag-predestine. Alright? That is an order. Talagang makikita mo si Apostle Paul. Now listen to me. Apostle Paul is a lawyer. Kung meron mang talagang arrange sa kanyang argument, walang iba. Ang lawyer yan. Hindi po pwedeng alam nyo mga kapatid, yung iba kasi pag nagbasa sa Bible niya, pag nagbasa sa passage ni Pablo, nag-jump parang kangaroo, no? Akala nila si Apostle Paul ay hindi lawyer. Kahit saan ka magtanong mga kapatid, a good lawyer, an excellent lawyer must be in order yan. Naka-order yung kanyang argument. Sa ano pa, kung sa kaligtasan pa, ordo sa lotis yung kanyang talagang arrangement. No? Naka-arrange yung kanyang sinasabi. So, exelexato, una siya ang pagpili kung sinong kanyang magkaroon ng intimate relationship at saka yun ang kanyang i-predestine. Now, look at Romans chapter 8. As a lawyer, kasi sabi niya sa Romans chapter 8, 29 to 30, tingnan niyo yung order. Napakaganda ng order ng kanyang plano. Ng plano ng Panginoon sa kaligtasan. Napakaganda. Romans 8, 29, 30. Remember, Apostle Paul is a lawyer. Arrange yung kanyang argument. Napaka-arrange ng argument ni Pablo, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya kung titingnan niyo ang Bible, halos lahat ng sulat dyan o books ay kay Apostle Paul. Kasi po si Apostle Paul talaga yung ginamit ng Panginoon, no, sa doctrines. Yung mga writings niya, mga doctrines yun, doctrinal justification, salvation by grace, justification by faith. So makita mo dyan mga kapatid, mga kaibigan. And then Romans 8:28 says, no, kung mayroon kayong Bible, akin lang itong sinorten, whom God foreknow also predestined. Or look at that. The word foreknow, that's the time God chose. Now look at this, mga kapatid. He chose, he foreknow. Whom he foreknow.
Alright? Now, titingnan natin ang ibig sabihin ng foreknow dyan kasi yung sabi ng iba, foreknowledge daw yan. And then, itong predestined. Oh, grabe, no? Grabe ang arrangement ni Apostle Paul talaga. Bilang lawyer, makita mo talagang lawyer ito si Apostle Paul. Arrangement niya sa plano ng Panginoon sa kaligtasan. This is what we call in our term sa mga Calvinist, golden chain of redemption. No one falls the crack. Lahat ng foreknow ng Panginoon also predestined because of the word also. When you look at the Greek grammar of that and syntax of that, the connection of words, again pag grammar ang pinag-uusapan, nakafocus sa isang salita, ang tense, ang mood, at saka ang voice. Kapag sinabi mong Greek syntax, relationship of words, alright, words and words, so that is syntax. Ang etymology, the background, the meaning of the word, yan po ang etymology. Right? I hope you understand that. So, kapag i-study mo yung etymology ng foreknow, malaman mo ano ang foreknow. Pag i-study mo yung word na also, alam mo din. So, pag sinabing foreknow, also predestined, karugtong yan, chain yan. Parang kadena yan, hindi yan napuputol because of the word also. Also predestined, also called, also justified, also glorified. Kung sa ano pa, sa kadena pa, talagang nakarugtong, no? Unbreakable chain of God's plan of redemption. Okay? So makita mo mga kapatid, mga kaibigan, ang order talaga sa Ephesians 4 and 5 sa exelexato at saka proorisas. Yung he chose and then having predestinated. Na-arrange yan in Romans chapter 8. Foreknow, una ang pagpili ng Panginoon, kung sino ang kanyang iibigin, kung sino ang kanyang pipiliin, mga kapatid, na paglagyan ng kanyang pag-ibig. I will have mercy on whom I will have mercy. I will have compassion on whom I will have compassion. That is a non-obligatory character. Pag sinabi mong compassion, pag sinabi mong grace o mercy, wala pong makikialam sa iyo dyan, mga kapatid. Why? Because it is non-obligatory. Walang mag-obliga sa iyo na ibigin mo ako. Wala. Kawaan mo ako. Wala. Walang mag-obliga sa iyo. Sa iyo yan. It is from the bottom of your heart. Kasi kapag na-oblige ka ng iba, hindi na yon sa iyo. Alright? So, non-obligatory po yung compassion at saka mercy. That is why God said, I will have compassion on whom I will have compassion. I will have mercy on whom I will have mercy. Halimbawa, may 10 nagkasala sa iyo, pinatay yung anak mo, ni-rape yung anak mo, isa na lahat ang 10 na yan, bibitayin mo o patayin mo rin. Bahala ka na. Kasi walang makialam sa iyo anong gagawin mo sa 10 eh. Kasi ni-rape, pinatay yung anak mo, pinako pa sa krus, nilapastangan pa, dinuraan pa. So, wala. Kung ako ang ama, nasa akin yung nasa akin ako nung gagawin ko. For justice sake, I will kill all of you. For mercy's sake, hindi kayo makikaalam kung sinong kaawaan ko. Kasi yung 10, sana patay na kayong lahat. Kung kinaawaan ko yung 2 o yung isa, walang makikialam sa akin. Dahil ako yun akong mag-decide. That is non-obligatory. There is no injustice in that, mga kapatid. Walang injustice dyan. Ang nandyan lang, justice at saka grace. Papatayin kita o kaawaan kita. Walang injustice dyan, mga kapatid. Dahil nga nagkasala ang 10 iyon. Pinatay anak mo, ni-rape pa yung anak mo na babae, kung ganon, mga kapatid at mga kaibigan. Di ba? So, pagpili ng Panginoon, it is non-obligatory. Hindi po na-oblige ang Panginoon dyan. Alright? So, yan pong ating tandaan. Si Apostle Paul, napaka-order yung ginawa niya sa plano ng kaligtasan ng Panginoon. Right. Now, ngayon, ano ang ibig sabihin ng salitang foreknow? Kasi sabi nila, foreknowledge yan. Nakita ng Diyos na niniwala ako. Nakita ng Diyos na mabait ako. Kaya ako pinili. Okay? So, tingnan natin ang salitang foreknow, mga kapatid. Sa Griego, i-compare natin ang salita sa Romans chapter 8, verse 29, whom God foreknow, at saka sa 1 Peter 1, verse 20, who verily was foreordained. Now, yung hindi nag-aaral ng Greek, sabihin nila, foreordained man yan, pastor. Hindi man yan foreknow. Hindi yan magkatulad. Talaging itong si Pastor Medel, wala talaga. Ang foreordained dyan, ginawang foreknow. Mga kapatid, mga kaibigan, kasi hindi kayo nag-aaral ng Greek. Now, let's look at the interlinear. Pareho ba silang salita? Let's look at the interlinear. No? Sa 1 Peter 1:20, ano ang sabi sa foreordained? Andito, verse 20, who verily was foreordained. Ano ang Greek word niya? Proginosko. Proginosko.
Okay? Proginosko, tandaan nyo yan. Now, ano ang Greek word sa for know? Sa Romans 8:29. Now, buksan din natin ang interlinear mga kapatid. Verse 29. Ayan. For whom he did foreknow. Ano ang Greek word niya? Proginosko. Look at that. Kung hindi ka nag-aaral ng Greek, kung hindi mo kinukonsulta ang Greek, kasi di ba sabi ko sa inyo, pag doctrine talaga mga kapatid, kailangan natin ng deep study. Linguistic and contextual study talaga yan. Kasi doctrine eh. Okay lang kung inspirational. Okay lang kung kaligtasan o Bible study. Simple lang, gusto mong inspirational, ay okay lang yung mga English na translation. But when we talk about doctrine, kasi importante yan mga kapatid, pag doctrine ang pinag-uusapan, dapat po mga kapatid, marunong ka talaga sa Greek o kaya Hebrew. Kaya po, kailangan po nating tuparin yung sinabi ni Apostle Paul, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly interpreting the scripture. Kaya study mga kapatid. So tingnan nyo mga kapatid, pareho ba ang salita? Proginosko at saka proginosko? Sa English hindi pastor, foreordained yan. Foreknow yan. Pero sa Greek, proginosko. Proginosko. Now kung ang foreknow sa iyo, sa Romans 8, acquiring knowledge ahead of time. Yung kumukuha ka ng knowledge na, si ano pala, okay, naniwala si ano, kita ko siya. Kung yun ang i-apply mo sa kay Jesus Christ, anong mangyari? Ibig sabihin, hindi pa alam ng Ama si Jesus Christ? Proginosko, foreknowledge? Hindi pa niya alam ang second person of the Trinity? Hindi pa niya nakita kung anong ginagawa kahit sa mga tao? Foreknowledge, acquiring something in advance. Foreknowledge sa mga Greek scholars, mga kapatid, is relational. It is more on relationship. Intimate relationship. Alright? So kung titingnan natin mga kapatid, mga kaibigan, ang foreknow dito sa salita dito mga kapatid, dalawa no? For, at saka know. Ayan. Ang for, advance, before. Ang know, ginagamit po ito mga kapatid sa Old Testament. For example, ang salitang know. Punta tayo sa Genesis chapter 4, alright? Punta tayo sa Genesis chapter 4 ha. Okay, nandun ang salita mga kapatid, example lang sa salitang know. Genesis chapter 4, verse 1, anong sinabi dyan? And Adam knew Eve, his wife, and she conceived. Kapag ang ibig sabihin mo sa inyo, nalaman, acquire knowledge, ibig sabihin, si Adam nag-acquire ng knowledge kang Eve, si Eve nabuntis. Anong klase yun? Okay? Adam knew Eve, his wife, and she conceived. Kung ang knew dyan para sa iyo ay pag-alam, inaalam mo, acquiring knowledge, bakit mabuntis si Eve? Kasi ang salitang knew dyan sa Hebrew, it speaks of intimate relationship. May nangyaring intimate relationship between Adam and Eve, kaya nabuntis si Eve. So ang knew dyan, it is not acquiring knowledge, but intimate relationship. Alright? Another, Amos 3:2. Amos 3:2, dito tayo mga kapatid, kasi dalawa to. Sa Amos chapter 3, verse 2. Sabi ng Panginoon sa Israel, you only have I known of all the families of the earth. Anong ibig sabihin? Kung acquiring knowledge yan, siya lang ang Israel lang ang alam ng Diyos, ang iba hindi. Paano nagiging Diyos siya? Alright? Kung ang ibig sabihin ng known dyan ay acquiring knowledge, bakit ganon? Siya lang, ang Israel lang ang talagang nalalaman ng Diyos, ang ibang pamilya wala na. Now, according to the Hebrew scholar, the known there is loved. You only have I love of all the families of the earth. Israel, you only have I love of all the families of the earth. Yan ang sabi mga kapatid. Now, punta tayo sa Matthew chapter 7. Tatlo mga kapatid. Matthew chapter 7, verse 23. Ito, common to sa atin eh. Kasi sabi ng tao, sabi niya, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Talagang alam niya ang Diyos, ano? Naniwala siya sa Diyos. And in thy name have cast out devils, sabi ng isang tao. And thy name done many wonderful works, sabi ng tao. Verse 23, look at that. Sabi ng Panginoon, and I will profess unto them, listen, I never knew you. What does it mean? Sa lahat natin, alam ko ang interpretation nyo dyan, relationship. Wala kang relasyon sa akin. Wala kang intimate relationship sa akin. Kahit pa ng Lord ka ng Lord dyan, kahit pa ginagamit mo pang pangalan ko, kahit pa mag-cast out ka ng devils, kahit pa ano bang wonderful works. Wonderful works na yan ha.
Sino yung may works dyan? May ano pa sa wonderful works? May tatapat pa ba dyan? Wonderful works. Many, hindi lang isa. Many wonderful works, Lord, I have done that. Pero sabi ng Panginoon, I never knew you. What does it mean you? I never loved you. I never have an intimate relationship with you. That's why He said, depart, ye that work iniquity. Yun, nakapagtataka, ang galing at ang buti, ang ginawa niya, wonderful works, pero ang sabi ng Panginoon, that is iniquity. Your work is iniquity. Your work is iniquity because wala tayong intimate relationship sa Panginoon. I never loved you, mga kapatid at mga kaibigan. Now, yun po ang salita kung saan the word for no, many of the Greek scholars agree, it is for loved. Inibig ng Diyos before the foundation of the world. For loved. Pinili niya para iibigin. I will have mercy. I will have compassion on whom I will have compassion. For love. For no. Kung sino yung kanyang inibig before the foundation of the world, He predestined, and He also called, and also justified, and also glorified. Sigurado yan, mga kapatid at mga kaibigan. Alright? So, patuloy tayo dito, mga kapatid. Ano? Ito, adverbial participle. Okay? So, ano yan, mga kapatid? Right? Wait lang, parang marumi masyado. Ano? Okay lang. Ang object ng adverbial participle, as, mas pa rin. Ito, as. And then ang purpose phrase is hoi tesian unto adoption. Anong purpose ng predestinated at saka exelexato? Kasi ang exelexato at saka predestinated, ano yan eh? Predestined, having predestined, magkaano yan sila is actor at saka supporting actor. Ang target nila as he must. All right? And then ang purpose phrase unto adoption. Alright? Unto adoption. Okay? Preposition yan is unto for the purpose of. Yung preposition. Yung object of the preposition is hoi tesian, meaning adoption. At saka ang modifier talaga, mga kapatid, sa lahat, sa verb, sa direct object, sa adverbial, lahat-lahat ng niya, mga kapatid, ay sino? Dia enso Christo is auton. Ayan. Dia es ensu Christo is auton through Jesus Christ to Himself. Okay? Dito natin makita, mga kapatid, ang person ni Jesus Christ at ang person ng Ama. Sa verse 4, God chose for Himself. Exelexato. God chose for Himself. Dito sa modifier, through Jesus Christ to Himself. No? Dalawang person. Ibig sabihin, nag-agawan sila? No. Because they are just one being God. Alright? One being God for Himself and to Himself. Jesus Christ and the Father. You see? Mga kapatid at mga kaibigan, yan po ang syntax relationship ng 4 and 5. Now ngayon, nag-quote po ako ng mga ano dito, mga Greek scholars kasi estudyante lang po ako ng Greek. Until now, I'm still studying Greek. No, I'm in my masteral course. I graduated, pero high school pa lang yun sa Greek, 1, 2, 3, and 4. Parang ano pa lang yun. So, nagmamasteral pa rin tayo hanggang ngayon. So, kaya hindi po tayo nananalig sa ating sarili. I'm not acting here as a master or doctor of Greek. I'm still looking up and depending on the Greek scholars, my mentors. Alright? Kasi ito yung mga libro ginamit namin. Especially kang Daniel Wallace, mga kapatid at mga kaibigan. So si Claude, ito yung aking pinag-aralan talaga, mga kapatid, no? Nagbayad din tayo ng mahal. Paano natin gamitin ang prompt? Paano natin magiging effective ang GPT at saka Claude? Pag hindi kayo mag-aral, kapatid, talagang ma-mislead kayo ng GPT. So you have to study it, no? Nagbayad tayo ng medyo may kamahalan, pero at least for the sake of our audience and for the sake of our members, we pursue our study. Even sa GPT at saka sa Claude 3.7. Kasi pag i-partner mo ang GPT at saka Claude, ay nako, iwan ko na lang, mga kapatid at mga kaibigan. You will have that very effective tool in your ministry. Alright? Sa plus Daniel Wallace pa, yung napakagaling na Greek scholar. So, ang sabi niya sa verse 1, the Greek verb proorizo, to predestine, determine beforehand. Okay, the verb appears 6 times in the New Testament and is used to convey God's sovereign foreordained plan. Acts for blah blah blah. Dyan. As noted by Greek scholar, ito si F.F. Bruce. Okay, F.F. Bruce. The verb points to God's eternal purpose and gracious choice of those who are to be His children.
Alright? Hindi po ito glorification ng katawan ang Ephesians 1:5, kundi talagang pagpili kung sinong kanyang magiging anak. The phrase for adoption as sons is oistesian, hoetesian, adoption as sons or children. The Greek word hoetesia refers specifically to the legal act of adopting someone as one's own child. Oh, grabe, no? Sabi pa dito ni A.T. Robertson, scholar din. This phrase indicates that the predestination has as its goal the placing of believers as adult sons in the family of God. Ayan, mga kapatid at mga kaibigan. No? So, sana po, yun po ang aking mga witnesses, mga Greek scholars yan. Hindi po ako nag-iisa dito, mga kapatid. Si F.F. Bruce, si A.T. Robertson, Daniel Wallace, at saka meron pa si E.K. Simpson. Ang sabi niya, 4 and 6 are concerned with the eternal election and predestination of believers to be the sons of God. Klaro yan, mga kapatid. So, wag po tayong magpatunto sa mga nagpa-aaral-aral dyan na ang adoption dyan refer to the glorification of the Christian's body. Wag po kayong dyan, mga kapatid. Wag po kayong maniwala dyan. Okay? So, ito ang Romans 23 kasi nakita doon may adoption din doon. Sige, titingnan natin yan. Pero ang sabi nila, ang concept sa adoption sa Romans 8:23 mention, mga kapatid, is about body. Glorification of the body. The Greek scholar James Dunn explains Romans 8:23, the final adoption or redemption of our bodies. So, iba yung adoption na sa Romans 8:23 at saka Ephesians 1:5. Iba yun. Kasi meron akong nakilala, pinaghalo, ituloy, na misinterpret niya ang Ephesians 1:4. In summary, the Greek grammar, syntax, and broader biblical context all support the interpretation that Ephesians 1:5 is referring to God's predestination of believers to become His children, not just the future glorification of their bodies. The emphasis is on our adopted status as God's sons and daughters. Yun po ilagay natin sa ating isipan na baka may magtuturo kasi dyan, kagaya ng nalaman ko ng mga baptis, agoy ng mga baptisan ni, ambot lang ninyong mga baptisa mo. Nagpakaulaw lang yun mo sa ato ang nagpakaulaw lang yun mo. Bisaya taan kay taga dire Mangunis Davao god o napoy taga Cebu, napoy taga Cagayan. So mahiya naman kayo, mga kapatid kong mga baptis, na sabihin niyo ang Ephesians 1:5 ay glorification of the body. Ang mga baptis yan, tinwist nila mga anti-Calvinist kasi nga ayaw nila na may pinili. Kaya nga twist nila. Ephesians 1:5 talagang napakaklaro. Okay, look at Ephesians 1:5. Ang verb dyan is predestinated. Alright? Ang sa Romans 8:23, kasi nakita niya din doon, hindi ko lang sabihin yung pangalan niya sa aming GC, umalis na siya. Kasi nga hindi niya na, sinabi niya na ang Ephesians 1:5 daw at saka Romans 8, katulad daw niyan. Baptist yun, taga Cagayan. Ako, fundamental baptist pa naman. Baka maano tayo dito, no? Nakakabakla yung sinabi niya, mga kapatid. Parang tumindig yung aking mga balahibo. Nang sinabi niya na ang adoption dyan ay glorification of the body. Kasi sabi sa Romans 8:23, anong sabi? And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit the redemption of our body. Nakita niya ang salitang adoption. Sabi niya, yun din yung ibig sabihin ng adoption sa Ephesians. Nako, nakakaloko, mga kapatid, mga kaibigan. Ay, hindi ko masikmura yan. Kasi ganito, ang verb dyan, predestinated before the foundation of the world yan, ginawa ng Panginoon, iris Wala pang sanlibutan, ginawa na niya yun. So dito, sabi dito, and we ourselves grown. This is the verb. This is the main verb, grown. This is not iris. This is present. Ibig sabihin ni Pablo, ngayon, tayo ay talagang we're groaning within ourselves. Waiting for the adoption, hindi po yan na magiging anak. Anak ka na siya. Present present. Anak na siya Ang predestinated before the foundation of the world, ang action so hindi pareho yung verb, connection yung adoption sa predestinated dyan, at saka ang grown at saka adoption, connected dyan sa Greek. O paano magiging pareho, mga kapatid at mga kaibigan? So nakakahiya yan, mga Baptist, yung mga Peking Baptist na sumusunod sa trail of blood ni Coward ni Cowell ba yun? Yan sila, mga talagang nag-distort ng Biblia. So in Greek clause, ito kasi yung Greek clause,
Ang main verb dyan, ang main verb dyan mga kapatid, tingnan nyo mga kapatid ang main verb. Main verb, oh. Estena zokmen, we groan. Okay? Ang participial phrase, apek dexo minoy. 10. Oh, ito hoyothisyan, waiting eagerly for the adoption. O yan, waiting, oh. Kung ang waiting nilagay yan doon sa Ephesians 1:4, pareho yan. Pero walang waiting doon eh. Alright? Apposition, 10, Apollo, trosin, to, somatos, hemon, the redemption of our body. Ayan mga kapatid. So klaro dyan, redemption of our body ang sinasabi na adoption dyan. Right? I hope mga kapatid, mga kaibigan, wag po tayong magpalinglang kasi sabi, may warning against those people who twist the scriptures. Warning against scripture twisters. Hindi mga tongue twisters na ang bilis magsalita. Para ang question mo hindi masagot ka agad, bilisan mo ng pagsalita. Kasi kung mabilis kang magsalita, talagang sabi na panalo ka sa debate. Hindi yun ganun mga kapatid. Pag na-twist mo ang scripture, ang sabi ni Peter, 2 Peter 3:16, and also in all his epistles, speaking in them of these things, which are some things hard to be understood. O talagang mahirap intindihan ng Greek. Ano mga kapatid? Ako nga nag-aral, hindi ko pa mabigkas ng mabuti eh. Which they that are unlearned and unstable rest. O sinong nag-twist ng scripture? Yung hindi alam ang Greek. Mga anti-intellectual. Ano ba yung Greek? Di tayo maniwala dyan. Huwag tayong maniwala sa Greek. Mas kilalanin natin ang King James only. Grabe. Mas authoritative pa ang King James only. Hindi nila alam na ang nag-translate ng King James only ay mga Greek scholars, mga bishops. Ayaw nila ng Katoliko, ayaw nila ng Roman Catholic, pero ang nag-interpret sa kanilang King James only ay 10 bishops of the Roman Catholic. Ay, nako. Hindi mo yan walang consistency dyan, mga kapatid at mga kaibigan. So, yan mga kapatid, alam na natin ito, mga anti-intellectual, mga anti-Calvinist, anti-intellectual yan sila. Hindi naniniwala. Kapag pabor, okay sa amin ang Greek. Pag hindi, King James only kami. Grabe. Ay, ano ba yan? Unlearned and unstable rest as they do also to the other scriptures unto their own destruction. Yung debate ni James at saka ni Flowers, ay nako, sabi ko talaga ang ginawa ni Flowers parang kangaroo, blagang si James talagang sa John chapter 6 lang talaga siya. John chapter 6 lang talaga siya nag-focus sa Greek syntax. Grabing ginawa ni Flowers, parang kangaroo. So ito yung nangyayari mga kapatid. Unlearned and unstable. Mga anti-intellectual ito. Magmasteral pa kayo. Ayan nangyari sa inyo. Anong nangyari sa mga nagmasteral na Calvinist na? Yung sabi nila sa amin. Pero mga Baptist yun, katulad namin. Mga anti-intellectual. Kasi mahirap talagang intindihin ang Greek word, ang Hebrew word. Talaga, you have to spend time. Ang mga kaklase ko noon, grabe. Pasang-awa na lang. 74, 75. Grabe talaga mga kapatid at mga kaibigan. So this is a warning to everyone. Kaya ako naniniwala sa gift of Christ to the church. Pangtapos ko na ito na verse. So sana may mga questions kayo dyan. The gift of Christ to the church. Anong gift ni Kristo sa church? Ephesians 4:11. Kaya talaga ako naniniwala sa mga scholars, mga doctors. Bakit? Sabi dito, and Christ gave some to be apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers. Ano ang Greek word ng teachers? Didaskalos. Anong ibig sabihin ng didaskalos? Doctor, master, teacher. Parang galing sa doctor, master, teacher, no? Kasi teacher, after that magiging master and then doctor. So malaki, paliit. So deductive. Deductive ang kanya, no? So doctor, master, teacher. So yan mga kapatid, mga kaibigan, respetuhin po natin ang mga Greek scholars kasi mga doctor, gift yan ng Panginoon sa church eh. Si Saint Augustine is the doctor of the Catholic Church. Walang papantay sa kanya sa kanyang panahon. He was called the doctor of the church. Yung Pelagianism, sinipa ni Agustin yung Pelagianism talaga. Sinipa ni Saint Augustine yun, the doctor of the church. Sa panahon niya ng Roman Catholic, mga kapatid at mga kaibigan. So, at saka si Saint Augustine, teacher yan ni Martin Luther. Mentor niya si Saint Augustine. Kaya nga si Martin Luther, nag-revolt siya nung iba na ang ginawa ng ating mga papa. So yun mga kapatid at mga kaibigan, sana po meron po tayong nalaman ngayong gabi at please
Kung mayroong nagtuturo sa inyo ng Ephesians 1:5 ay hindi sa pagpili, pagpredestin ng Diyos para magiging anak, ano po yun? Heretic po yun. Ha? Heretic po yun mga kapatid, according to the Greek scholars, the teachers, the pastor teachers, the didaskalos of the Church of the Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, sana po may napulot kayong aral sa gabing ito. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi po sa inyong lahat.